Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. One week later, Arya never felt better. Sa nakalipas na linggo, pakiramdam niya ay maraming nangyari maganda sa kanya. Napakasaya niya. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng sarap at kaginhawaan sa maraming taon na pamumuhay sa mundo. Pakiramdam niya ay ang ganda-ganda rin ng mundo dahil masaya siya. 2 araw matapos nilang ilipat si Nanay Nelly ng ospital ay nagising na ito. Naging maganda ang respond ng matandang babae dahil na rin sa magandang treatment na ibinibigay ng magandang ospital na pinaglipatan. Ngayon ay nakakausap na rin nila at ayon sa doktor at base na rin sa obserbasyon, mabilis lang din makaka-recover si Nanay Nelly. Ilang araw lang ang papalipasin at makakalabas na ito ng ospital. Kitang-kita nila ang lakas si Nanay Nelly ngayon at maaari na itong iwan ni Melvin sa ospital. Kumuha kasi si Blake ng personal nurse para mabigyan ng mas maganda at maayos sa pag-aalaga ang matandang babae. Kasundo ni Nanay Nelly ang nurse, kaya kahit wala sila para bantayan ang matandang babae ay hindi ito nagtatampo. Dahil doon, nagagawa ni Arya na lumabas-labas. Sa mga nakalipas na araw, hindi lang ang mabilis sa paggaling ni Nanay Nelly ang nakapagpasaya sa kanya. Iyon ay si Blake. Sa buong linggo ay magkasama silang dalawa. Inilalabas din siya nito. Kagaya na lang na nangyari ng araw na iyon kung saan dinala siya ng binata sa property na pagmamay-ari nito sa Laguna. Isang farm iyon. Ang yaman mo talaga. Hindi napigilan mapuna ni Arya nang makita kung gaano kalaki ang property ng binata. Umiling si Blake saka kinamot pa ang ulo. Huwag mong sabihin yon. I don't like you saying that. Ngumiti siya. Nagustuhan niya ang ugaling iyon ni Blake. Humble ito. Naiintindihan din niya na kaya hindi agad inamin ng binata ang tungkol sa tunay na identity ay ayaw nito magustuhan lang niya dahil sa alam ang makakaya nito ibigay sa kanya dahil sa status sa buhay. Pero kahit ganoon, alam niya hindi lang iyon ang titignan niya kay Blake. Ilang mayayamang tao na rin naman ang nagtatangkang maligaw sa kanya. Pero dahil wala siyang nararamdamang espesyal sa mga ito, ay walang kahit sino nakakalapit, maliban kay Blake. Una pa lang, ay gusto na niya ang binata sa kabila ng lahat. Kahit hindi maganda ang una nilang pagkikita, hindi pa rin niya naturuan ng sarili na lumayo rito. Mas nanaig ang masayang pakiramdam kapag nasa tabi niya ang binata. At masaya si Arya na mas sinunod niya ang pakiramdam na iyon kaysa sa takot. Nilibot siya ng binata sa buong hasyenda gamit ang isang maliit na cart. Nag-enjoy siya sa paglilibot nila. Nang dumating ang tanghalian, sa gitna sila ng hasyenda kumain sa lilim ng malaking puno ng mangga. Nagbaon sila ng kanin, itlog na pula at kamatis. Iyon lang ang kinain ni Blake at Arya. Pero pakiramdam nila ay busog na busog sila. Napakasimple lang na kanilang ginawa. Pero dahil kasama ang isa't isa ay nag-enjoy sila. Maya-maya ay naglakad sila sa taniman ng mga niyog para magpababa ng kinain. Hawak-hawak ni Blake ang kamay niya. Bakit mo naisip na magkaroon ng farm? Tanong niya. Alam mo na naman nung una na pinapahalagahan ko ng malaking privacy ko, 'di ba? I want peace. Iyon ang dahilan kung bakit ginusto ko na bumili ng farm. Tahimik dito. Maari ako makapagpinta ng maayos. Gusto ko kasi palaging tahimik kapag nagpipinta. Isa pa, inaalala ko rin ang magiging status ko kapag nawala na ako ng inspirasyon sa pagpipinta. Kailangan ko ng sure income kaya bumibili ako ng mga properties. It's my investment aside from my investments in CCG. Tumango-tango si Arya. May pagka-visionary ka pala. Naniniguro lang. Nothing's permanent in this world. Simple pero makahulugang sabi ni Blake. Sa paglalakad nila ay may nakitang kabayo si Arya. Naaliw siya. Bigla-bigla ay gusto niya na makasakay sa kabayo. Hindi kalayuan mula rito ang stable ng kabayo. Pwede kitang dalhin doon, but I don't want you to ride. It's dangerous.
Hindi gaano ka-tame ang mga kabayo rito sa farm. Walang babagay para sa isang first-timer. Umiling siya. I want to ride a horse. Isa pa, marunong ka naman 'di ba? Tuturuan mo ko. Hindi mo naman ako pababayaan. I trust you. Napilit din niya si Blake sa huli. Pinakausap muna nito sa kanya ang mabait na raw kung maituturing na kabayo roon bago sila magsimula. Iyon daw ay para ma-establish ang bond nila sa isa't isa na kabayo kahit paano. Pagkatapos ay inalalayan siya nitong makasakay. May isang stable boy na tumutulong sa kanila para lalong masigurong kaligtasan niya. Tumungtong si Arya sa saddle ng kabayo. Pero nang biglang gumalaw ang kabayo sa pag-akyat ay na-out of balance siya. Nabitawan din siya ni Blake kaya napaupo siya sa lupa. I told you, this is not a good idea. Naiinis ng wika nito pagkatapos. Relax, unang sakay ko pa lang naman, okay? Uso ang mga pagkakamali at aksidente sa unang beses kaya... Still, ayaw kong mapahama ka. Unang sakay mo pa lang, tila inaayawan ka na ng kabayo. Paano pang susunod? I won't tolerate it. I don't want you to be harmed. Nagustuhan ni Arya ang concern ni Blake. May pagkamahigpit ito sa kanya, pero naintindihan niya ito kung bakit. Gusto lang siyang alagaan ng binata. Na-appreciate niya lahat ng ginagawa nito. Ayaw nitong masaktan siya, pero gusto rin niyang sundin ang sariling kagustuhan. Kinagat niya ang labi. Pero gusto kong sumakay sa kabayo. Kahit kailan, hindi pa ako nakakasakay sa kabayo. Bumuntong hininga si Blake. Fine, sasakay ka ng kabayo. Pero kapag kasama lang ako, maliwanag ba? Naglulundag ang puso niya. Nagustuhan niya ang ideyang ito. Unang umakyat si Blake na kabayo at pinaalalayan siya sa stable boy na makasakay. Careful, wag mo siyang bibitawan. Kapag nahulog siya ay lagot ka. Pinutol ang tawa ni Arya ang sermon ni Blake sa stable boy. Paranoid ka. I just don't want you to get hurt. Matagumpay na nakasakay si Arya sa kabayo. Piniyakap siya ni Blake sa likod nito habang pinapatakbo ang kabayo para daw siguradong hindi siya malalaglag. Doon lalong napatunayan na magandang ideya nga ang hindi na lang siya matuto. Mas naaliw siya ngayong kasama niya si Blake. Mas masarap ang pakiramdam niya. Mas nagkakaroon na ng kasiguruhan si Arya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa binata. Hindi isang pagkakamali lang ang pumayag siya sa gusto nito. Hindi lang siya napipilitan. Wildflowers, komento ni Melvin na magkasalubong sila sa hallway ng ospital. Medyo malalim ng gabi na makabalik si Arya sa ospital para maging bantay ni Nanay Nelly ngayong gabi. Hindi na siya nagpahatid pa kay Blake patungo sa kwarto ng matandang babae kahit nag-insist ito. Alam niya kagaya niya ay pagod na rin ang binata. Pagkatapos nila mga bayo ay nilakad-lakad pa nila ang ilang parte ng hasyenda kung saan nakuha ni Blake ang mga bulaklak at ibinigay sa kanya. Para naglalakad sa buwan na inappreciate niya ang mga ligaw na bulaklak nang makita siya ni Melvin. Dala-dala niya kasi iyon patungo sa ospital. Ano na ba talaga ang estado ng relationship ninyong dalawa, Arya? Nahimigan ni Arya ang galit na tono ni Melvin. Sa totoo lang, nito mga nakaraang araw, ramdam na ramdam niya ang pagiging kakaiba ng kaibigan. Madalas na mainit ang ulo nito. Hindi siya manhid, ang hindi para malaman at maintindihan kung bakit ito ganoon. Nung una pa lang, ramdam na niya ang pag-ayaw nito kay Blake. Gusto ko siya, Melvin. Naipakilala ko naman na siya sa inyo. Kahit si nanay ay aprobado siya. Sana ay ganoon ka rin sa kanya. Sinabihan na kita, diba? Hindi mo siya gaanong kilala. At tama ako, nagsinungaling siya sa'yo. Hindi niya sinabi ang totoong katayuan niya sa buhay niyo. Alam na ni Melvin ang lahat kaya nagawa nitong sabihin iyon. Hindi na iyon importante. Niloko ka rin naman siya at hinablot ni Melvin ang braso niya. Bahagya siya nagulat sa ginawa nito. Halos buong buhay niya ay kilala niya si Melvin. Sa lahat ng lalaki na kilala niya, ito ang pinaka-gentleman. Pero bakit siya ginaganoon nito ngayon? Hindi ba talaga kita mapapakiusapan? Nalayuan ng lalaking iyon? Melvin, bitawan mo ko. Nasasaktan ako. Wala akong pakialam, Arya. Dahil nasasaktan din ako. Pag-amin ni Melvin na ipinanlaki ng mga mata niya. Dapat ay inaasahan na niya na magtatapat ito sa kanya. Nararamdaman naman niya na may kakaiba itong nararamdaman talaga sa kanya. Ayaw lang niya pansinin
Dahil alam niyang hindi niya kayang suklian, pero hindi niya kayang saktan si Melvin. Natatakot siya, nahihiya. Sa maraming taon ay tinrato siya ng binata at ng nanay nito ng mabuti. Kinupkop, gulong-gulo siya. Melvin, layuan mo na si Blake, Arya. Nandito ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Noon pa man ay gusto na kita. Hindi ko lang masabi ng tuluyan sa'yo dahil natatakot ako. Pakiramdam ko kasi wala pa ako may pagmamalaki. Sa edad kong ito, mababa pa rin ako. Gusto kong kapag umamin na ako sa'yo, sigurado ako na maibibigay ko na sa'yo ang mundo. Oo, hindi ko pa nagagawa iyon sa ngayon. Pero hindi ko makakaya makitang unti-unti na ako nawawala ng pag-asa sa'yo. Umiling si Arya. Hindi ko kayang layuan si Blake, Melvin. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ganoon na ba talaga kalalim ang nararamdaman mo para sa lalaking iyon? Bumuntong hininga siya. Ang lahat ng tinatamasa ngayon ni Nanay Nelly ay dahil kay Blake. Alam mo na naman iyon, diba? Siya ang sponsor nito. Kailangan kong bayaran ng mga iyon. Kailangan suklian natin ang kabutihan niya. At akong gusto niyang kapalit. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Melvin. Iyon ang dahilan kung bakit sumasama ka sa kanya. Tumango si Arya. Kahit paano, ay totoo naman iyon. Napag-usapan na nila iyon ni Blake. Pero alam niya na hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ipinagpapatuloy pa ang pagsama kay Blake. Kung bakit siya pumapayag sa lahat ng lakad na gusto nitong gawin nila. Kung bakit patuloy pa rin siyang lumalapit sa binata. Gusto niya si Blake kaya siya sumasama rito. Nahuhulog na ang loob niya sa binata. Sa palagay niya ay mahal na rin niya ito. Pero kailangan niya magsabi ng ibang dahilan kay Melvin para hindi niya ito masaktan. Kailangan niya magsinungaling. Sinabi kasi ng binata na nasasaktan na ito. Kaya gagatungan pa niya iyon at sasabihin ang totoo, lalo lang sasama ang loob ni Melvin. Hindi niya gustong pasamain ang loob ng kaibigan. Lalo na sa pinagdadaanan nito sa mga nakaraang dahilan ay araw. Kailangan ni Arya ng kaunting panahon para mag-isip kung paano sasabihin ang katotohanan. Sa ngayon, ang natatangi na iisip niyang paraan ay ang magsabi ng kasinungalingan. But she promised herself that she will break it into Melvin gently soon. Hindi maaring habang buhay ay magsabi siya ng kasinungalingan para lang hindi niya ito masaktan. Nagising si Arya sa marahang pagtapik sa balikat niya. Sumalubong ang mukha ni Blake na titig sa kanya. Bahagya pa siyang nagtaka. Muntik na rin siyang sawayin ng binata. Hindi dapat siya nito pinag-aaksayahan ng oras. Ito ang nagmamaneho ng yate ng pagmamayari na kaibigan nito. Isang araw kasi, habang namamasyal sila, nasabi niya na gusto niya makasakay sa yate, kaya ngayon ay isa nakatuparan iyon ng binata. Si Blake din ang nagsisilbing sailor niyon. Masyado siyang natutuwa sa unang beses na pagsakay, kaya nilibot niya ng nilibot ang yate. Habang nasa laot, ay sigaw din siya ng sigaw na parang bata. Sa huli ay napagod siya at hinayaan naman siyang matulog ni Blake sa isa sa mga kwarto sa loob ng yate. Si Blake ang nagmamando ng yate, kaya dapat ay wala ang binata sa kwarto. Dapat ay nakafocus lang ito sa pagmamaneho. Bakit? Wake up, sleepyhead. Nakadaong na tayo. Nakadaong? Na agad? Tumingin siya sa orasan sa loob ng kwarto. Napahawak siya sa bibig na makitang 3 oras pala siyang nakatulog. Hindi ko pa masyadong na-enjoy ang dagat. Ngumisi si Blake. Don't worry. Siniguro ko na husto, ma-e-enjoy mo pa ang dagat. Kumunot ang noo ni Arya. Niyaya siya ni Blake na lumabas na ng kwarto. Nakita nga niya na nakadaong na ang yating sinasakyan nila pero hindi sa lugar kung saan sila nagmula. Nagtataka na patingin siya sa binata. Nasaan tayo? On my private island. Ngingising-ngising wika ni Blake. Nanlaki ang mga mata niya. You don't mean that? We're already here, Arya. Of course I mean it. Tiningnan ni Arya ang paligid. Mukha ngang pribadong isla iyon dahil walang kahit sinong tao natatanaw sa paligid. Agad din naman siyang humanga sa ganda ng lugar. Crystal clear water and white sands. Parang sa larawan lang sa mga kalendaryo niya makikita ang ganoong klase ng isla. Napuno ng pananabik ang puso ni Arya sa isipin na maari niyang libangin ang sarili sa lugar. Pero napasimangot din nang biglang may maalala. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganito ka pala?
Bakit hindi mo sinabi na dadalhin mo pala ako rito? Hindi man lang ako nakapaghanda. That's covered too. I already packed for you. Hindi mo pala napansin sa loob ng kwarto. May nakita nga si Arya ng mga paper bag sa kwarto. Pero hindi niya naisip na sa kanya pala iyon. Pinaghandaan mo ito? Nagkibit balikat si Blake. In case na hindi mo gustong umuwi, we can stay the night here if you want. Sandaling natigilan si Arya. Isang gabi kasama si Blake. Sila lang na dalawa. Maraming bagay ay naglaro sa isip niya. Hindi man niya masabi kung ano ang score sa pagitan nila ng binata. Ramdam naman niya nakakaiba iyon. Hindi na iyon basta-basta. They were like lovers. Sa mga nakalipas na araw ay ilang beses na rin niyang nahalikan si Blake. Madalas na magkayakap sila. Magkalapit ang mga katawan. Alam ni Arya na komportable na siya dito at gusto naman niya ang ginagawa. Gusto niya makasama ito. Pero sina Nanay Nelly, hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Ipagpaalam na kita at pumayag siya. Gusto ko lang sorpresahin ka kaya hindi ko agad sinabi sa'yo. Kinuha ni Blake ang kamay niya at inalalayan siya para makababa ng yate. Sandaling nilibot nilang isla hanggang sa mapagpasyahang kunin ang gamit nila sa loob ng yate at dalhin iyon sa villa. Kumpleto raw ang mga amenities doon. Pero nang makapasok sa villa ay mukha nagkaroon ng malaking problema. Magulo iyon, lalo na ang master's bedroom kung saan siya dinala ni Blake. Umiling-iling si Blake na makita iyon. Damn, Alaric! Ang kaibigan mo? Hindi pa man formal na ipapakilala ni Blake si Arya sa mga kaibigan, ay naikukwento na nito ang mga ito. Ang sabi ng binata ay isa sa mga araw na iyon ay ipapakilala na siya nito sa mga kaibigan. Tumango ito. Ilang linggo na rin mula na hiramin niya sa akin ang isla ko para daw makapag-celebrate ng birthday ang best friend niya. Once a month lang ako nagpapapunta na maglilinis dito dahil hindi naman talaga ginagamit. Hindi pa dumarating ulit kaya ito naabutan natin. Nakalimutan din sigurong ipalinis ni Alaric kaya ganito. Ilang araw ba silang nanatili dito? Napakagulo ng paligid. Para bang tinuluyan iyon ng 10 makukulit na bata. Nagkalat ang mga unan at kusot-kusot ang kumot. May ilang basura din sa paligid. Ilang araw din, kulang-kulang 1 linggo yata. Marunong naman maglinis ang mga iyon dahil pare-pareho kaming galing sa bahay ampunan. Pero hindi nakataka-taka na hindi na nagawa at naisip ng dalawang yon na maglinis. Sigurado may ginawang kababalaghan ang dalawa kaya ganito na kagulo. Kababalaghan? Kumunot ang noo ni Arya. You know, kapag may dalawa nag-iibigan at nagkulong sa isang isla na sila lang, nagsama sa isang kwarto, you know what I mean? Tumingin sa kanya si Blake at ngumisi. Bahagya napanganga si Arya, pagkatapos ay nag-init ang mga pisngi nang maisip ang ibig sabihin ni Blake. Kung ganoon ay hindi lang basta best friend ni Alaric ang isinama nito sa isla. They were lovers too. Parang sila lang dalawa ni Blake. Maraming bagay ang pumasok sa isip niya dahil doon. Kagaya ba ni Alaric at ng matalik na kaibigan nito, may mangyayari din ba kaya sa kanila ni Blake? Nakaramdam si Arya na kaba sa dibdib, lalo na makitang kakaiba ang isa ibinigay sa kanya ni Blake. It looked dangerous, tila may ibang kahulugan niyon. Pero pinilit niyang inalis ang kabang nararamdaman. Pinagkakatiwalaan niya si Blake. Alam niyang hindi ito gagawa ng bagay na hindi niya magugustuhan. Nirerespeto siya nito, inaalagaan ng husto. Pero duda rin siya kung may kakaiba man na mangyari sa kanila ngayong makukulong sila sa isla na hindi niya magugustuhan. Nararamdaman niyang mahal na niya si Blake. Nakuha na nito ng husto ang loob niya. Nahulog na siya dito. At kagaya ng isa nagmamahal, masasabi niyang alipin na siya niyon. Alipin na siya ni Blake. Ano man ang mangyari ngayong gabi, ramdam ni Arya nang wala siyang pagsisisihan. Sina Arya at Blake lamang ang nasa isla. Mga kafelisidad. Mukhang talagang handa ni si Arya na ibigay ang lahat kay Blake. Mahal na niya ang binata. Pero kainis naman itong si Melvin. Mukhang siya pa ang magiging hadlang sa ating mga bida. Kaya naman, abangan!